Akala mo ba brown eyes ang pinaka-boring at karaniwang kulay ng mata? Malaking pagkakamali! Sa totoo lang, taglay mo ang bilis ng reflexes ng isang predator. At heto ang 7 genetic secrets kung bakit. 1. Kulay amber, matang lobo. Matang amber, matang lobo. Ito ay isang salita na madalas gamitin ng basta-basta. Amber. Ang totoong amber eyes ay sobrang bihira sa tao, kahit nakaraniwan ito sa mundo ng mga hayop. Isipin mo ang mga lobo, agila at kwago. Karamihan ng tao ay napagkakamalang hazel ang amber, pero may malinaw na pagkakaiba. Ang hazel eyes ay may halo ng iba't ibang kulay. Ang tunay na amber ay isang solidong kulay na goldish yellow. Paano ito ginagawa ng kalikasan? Ito ay dahil sa pangingibabaw ng pheomelanin, ang red-yellow pigment na halos walang eumelanin. Isa itong genetic anomaly sa tao kung saan ang stroma layer ay halos walang dark pigment na nakapagpadilim sa kulay. Naniniwala ang mga geneticist na ang mga bihirang kulay na ito ay resulta ng mga sinaunang genetic variants mula sa maliliit at liblib na populasyon sa Europa. Kung mayroon kang solid na gold eyes na walang halong green, statistically, isa ka sa mga pinakabihirang may brown eyes sa buong mundo. Ang sikretong bentahe. Ito ay hula lang pagdating sa evolusyon, pero ang amber eyes ay madalas makita sa mga predator tulad ng lobo. Kahit walang night vision na gaya ng sa lobo ang mga tao, ang pagkakaroon ng ganitong bihirang pigment structure ay ginagawa kang kakaiba sa paningin ng iba sa mundo ng mga hayop. Ang disadvantage, sa aspetong sosyal, ang kulay na ito ay mukhang matapang. Dahil sobrang bihira at mukhang wild, ayon sa mga facial perception studies, ang mga taong may solid amber eyes ay madalas ituring na mas misteryoso o nakakatakot pa nga kumpara sa mas malambot at mainit na kulay ng espresso. 2. Kulay ash brown. Tyndall effect. Kulay ash brown, Tyndall effect. Hindi lahat ng brown ay mainit sa mata. Mayroong shade na tinatawag na ash brown o slate brown. Nakalilito ito sa paningin dahil mukha itong brown eyes na tiningnan gamit ang gray filter. Wala rito ang init ng kulay na parang alak na konyak o pulot. Ang itsurang ito ay dulot ng Tyndall effect na nangyayari sa loob mismo ng iris. Dito, mas malalim ang melanin sa stroma, habang ang outer layer ay may mas maraming collagen. Ang liwanag ay kailangang dumaan sa isang mas opaque na medium bago ito mag-reflect pabalik. Hinaharangan nito ang warm wavelengths. Pinapatay ang kulay na pula at dilaw at nagpapakita ng malamig at parang bakal na kulay brown sa tumitingin. Ang sikretong bentahe, ang camouflage. Ang kulay ng mata na ito ay napaka-neutral. Hindi ito nakikipag-away sa skin tone o kulay ng buhok. Bumabagay ito. Madalas itong makita sa mga taong may halong lahi, Eastern Europe, Middle East, Central Asia. Ito ay genetic proof ng 2 magkaibang lahi, ang light eye at dark eye genes na nag-merge ng perpekto. Ang disadvantage, ang kulay na ito ay minsan mukhang matamlay o flat sa mga litrato dahil hindi ito nagre-reflect ng warm light spectrum. Isa itong sopistikadong kagandahan na kailangang tingnan ng malapitan para ma-appreciate. 3. Kulay konyak, may halong pulang tono. Kulay cognac, pulang tono. Ngayon, nagiging kakaiba na ang usapang genetics. Nakakita ka na ba ng brown eyes na mukhang pula o tanso kapag nasisikatan ng araw? Tinawagan namin itong shade na cognac o chestnut. Dito na pumapasok ang pangalawang uri ng pigment, ang pheomelanin. Habang eumelanin ang gumagawa ng kulay brown, ang pheomelanin naman ay nagdadala ng kulay dilaw at pula. Sa cognac eyes, ang genetic formula ay may standard na dami ng brown melanin pero may mutation na nagpapataas sa level ng red pigment. Madalas itong may kaugnayan sa gene MC1R, ang pamilya ng genes na dahilan ng red hair at freckles. Hindi mo kailangang maging redhead para magkaroon ng cognac eyes, pero sigurado sa family tree mo may ninuno kang nagtataglay ng mga nag-aapoy na katangiang iyon. Ang sikretong bentahe. Ang bentahe rito ay ang paggawa ng vitamin D. Ang parehong genetic pathway na nagbibigay ng mga pulang tono na ito ay madalas na konektado sa mga uri ng balat na mas mabilis gumawa ng vitamin D kahit mahina ang sikat ng araw.
Maaring ang mga ninuno mo ay nag-adapt para lumayo sa equator at ang mga mata mo ang bakas ng paglalakbay na iyon. Ang disadvantage, dahil mas konti ang iyong melanin mo kumpara sa mga may obsidian eyes, mas sensitive ka sa UV radiation. Wala kang built-in na heavy-duty na sunglasses, kaya kailangan mong maging mas maingat sa pagprotekta sa iyong mga mata kumpara sa mga pinsan mong may mas madidilim na mata. 4. Kulay honey brown, scattering effect. Kulay red-brown at dilaw, scattering effect. Kapag binawasan natin ang dami ng melanin, papasok tayo sa teritoryo ng red-brown o honey-brown. Dito na physics ang usapan. Natatandaan mo ba na ang asul na langit ay dahil sa Rayleigh scattering? Ganon ding eksaktong epekto ang nangyayari sa iyong mga mata. Kapag ang stroma ay may mas kaunting melanin, nagiging transparent ito. Papasok ang liwanag, tatama sa mga collagen fibers at kakalat. Scatter. Sa honey brown eyes, nasa sakto lang ang timpla. Mayroon kang kaunting melanin, yellow, light brown, na nahahaluan ng asul na scattering mula sa collagen. Ang dilaw plus konting asul ay lumilikha ng isang matingkad, gintong itsura na parang metallic. Physics talaga ito ng liwanag na humahalo sa biology. Ang sikretong bentahe, ang chameleon effect, dahil ang shade na ito ay nakadepende sa liwanag, scattering, nagbabago ito depende sa paligid. Sa isang madilim-dilim na kwarto, mukha silang brown, pero sa ilalim ng araw, magsisimula ang scattering at magliliwanag sila na parang gintong honey. Mayroon kang built-in na dimmer switch sa iyong mga mata na nagbabago ng iyong hitsura depende sa panahon. Ang disadvantage, kasabay ng magandang itsura, ay ang matinding sensitivity. Papasok ka sa medium risk zone para sa photophobia, sensitivity sa liwanag. Maaring mapansin mong napapapikit ka tuwing maulap pero nakakasisilaw ang langit. Isang bagay na bihirang maranasan ng mga may espresso eyes. 5. Kulay obsidian, ang sinaunang kalasag. Kulay obsidian, ang sinaunang kalasag. Madalas mapagkamalang black eyes. Sa aspeto ng physics, ang tunay na itim na mata ay hindi umiiral sa tao. Kung wala kang iris structure, mayroon kang medical condition na tinatawag na aniridia. Ang nakikita mo rito ay ang kulay brownish-black na obsidian. Ito ang heavy-duty version ng kulay ng mata. Sa mga matang ito, sobrang kapal ng iyong melanin, kaya na-absorb nito ang halos 99% ng liwanag na tumatama sa iris. Saturado na ang stroma, kaya halos walang liwanag na nagre-reflect pabalik, na nagre-resulta sa isang walang hanggang lalim. Hindi nag-aaksaya ng energy ang evolusyon para gumawa ng pigment ng walang dahilan. Ang shade na ito ang original blueprint ng sangkatauhan na buo sa mga pinakamainit at nasisisikatan ng araw na lugar para magsilbing high-end biological sunglasses. Ang sikretong bentahe, ito ang high-performance na mata. Dahil sa dami ng melanin na humihigop ng ligaw na liwanag, ang mga may obsidian eyes ay hindi gaanong nahihirapan sa glare o silaw. Bạn có khả năng có thị lực tốt hơn trong môi trường cực kỳ sáng chói so với những người bạn mắt xanh của mình. Mayroon ding nakamamanghang teorya tungkol sa bilis ng reaksyon. May mga pag-aral na nagmumungkahi ng koneksyon sa pagitan ng madilim na pigment sa mata at mas mabilis na reaction time sa physical tasks gaya ng boxing, marahil dahil sa mas mabilis na nerve conduction na may Ang disadvantage, maaring mas matindi ang pakiramdam mo sa mga bagay-bagay. Isang preliminary study ang nagpakita ng link sa pagitan ng genes ng dark eyes at mas mababang pain tolerance compare sa light eyes. Kaya naman, habang mas mabilis ang reflexes mo, baka mas masakit naman ang tama sa'yo. 6. Kulay espresso, ang shade ng kape. Shade 2, kulay espresso. Bawasan ng konti ang density at darating tayo sa kulay espresso o coffee brown. Ito ang pinaka-common na variant, pero may itinatago itong secret texture. Dahil ang melanin ay hindi kasing siksik ng sa obsidian shade, nagsisimula na nating makita ang hitsura ng iris. Maaari mong mapansin ang maliliit na crypts o mga ukit. Hindi ito depekto, bintana ito sa mas malalim na layer ng stroma. Ang sikretong bintahe,
Maniwala ka man o hindi, ang bentahe rito ay ang alcohol tolerance. Ayon sa pag-aaral ng Georgia State University, ang mga may classic dark brown eyes ay statistically mas sensitive sa alak. Ibig sabihin, mas madali silang malasing kaysa sa mga may asul na mata. Bakit ito isang bentahe? Dahil natural nitong pinipigilan ang sobrang pag-inom. Ipinapakita ng mga pag-aral na ang mga may brown eyes ay statistically mas maliit ang tsansa na maging dependent sa alak dahil mas maagang naghuhudyat ang katawan nila na tumigil na. Ang disadvantage, ang negatibong aspeto ay aesthetic lang naman. Madalas, kailangan mo ng direktang sikat ng araw para ipakita ang detalye ng iyong mga mata. Sa loob ng bahay, mukha silang flat at naitatago ang komplikadong 3D crypt structures na siyang nagpapaganda sa kanila. 7. Starburst pattern, ang genetic mosaic. Pattern na starburst, ang genetic mosaic. At panghuli, mayroon tayong brown eyes na parang gawa ng isang graphic designer. Ang starburst pattern. Hindi ito basta kulay, isa itong disenyo. Tingnan mo ng maigi at makakakita ka ng isang makapal na chocolate brown na bilog sa paligid ng pupil. Tapos ay bumubuka ito palabas na parang mga guhit ng ginto, berde o hazel. Isa itong uri ng central heterochromia. Nangyayari ito kapag ang mga pigment cells ay napagod sa gitna ng pagbuo ng iris habang nasa sinapupunan pa. Pinuno nila ang gitna ng melanin. Pero habang lumalaki ang iris palabas, bumadal ang supply ng pigment kaya naging mas maliwanag ang outer ring. Ang sikretong bentahe, ang focus trick. Ang pattern na ito ay lumilika ng isang nakahahalina na bullseye effect. Dahil ang utak ng tao ay nakaprogram na mapansin ang contrast, kapag tinitingnan ka ng mga tao, ang atensyon nila ay diretsong napupunta sa iyong pupil. Ginagawa nitong mas matindi at mas nakakaengganyo ang iyong eye contact kumpara sa isang taong may solid na kulay ng mata. Dinisenyo ka biologically para makuha ang atensyon, ang disadvantage. Ang tanging downside dito ay ang kalituhan. Malamang nagugulin mo ang buong buhay mo sa pakikipagtalo sa mga tao kung ano ba talaga ang kulay ng mata mo. Brown ba sila? Asul ba sila? Hazel ba sila? Hindi ka makakakuha ng diretsong sagot dahil isa kang genetic hybrid. 8. Variable brown, optical illusion. Ang pagbabago ng kulay depende sa liwanag. May isang kakaibang phenomenon na madalas baliwalain. Ang mga matang obsidian sa silong na nagiging parang nag-aapoy na konyak o honey kapag nasikatan ng araw. Hindi ito magic. Ito ay dahil sa lalim ng penetration ng photon. Mayroon kang kakaibang multi-layered na structure ng iris. Sa madilim na lugar, ang kapal ng melanin sa upper layer ay nagbibigay ng maitim na itsura na halos itim na talaga. Pero sa direktang sikat ng araw, ang mga high-energy photons ay tumatagos sa harang na ito at binibigyang liwanag ang pulang stroma o gintong layer sa ilalim. Wala kang permanenteng kulay ng mata. Mayroon kang optical system na nag-a-adapt sa iyong paligid. 9. Sensitivity Paradox. Error sa matrix. Ang photophobia o sensitivity sa liwanag sa madidilim na mata. Sinasabi ng teorya na ang obsidian eyes ay biological sunglasses, pero mas komplikado ang realidad. Maraming taong may madidilim na mata ang nakararanas ng matinding sensitivity sa sikat ng araw na nagreresulta sa madalas na pagpikit o pagbahing. Bakit nabibigo ang melanin shield? Ang sagot ay maaring nasa laki ng iyong pupil. Kung ang nervous system mo na kumokontrol sa pupil ay mabagal mag-react o laging mas bukaka ang pupil kaysa sa average, ang liwanag na pumapasok sa retina ay magiging overload anuman ang kulay ng iris. Melanin ang pumuprotekta sa iris, pero ang iyong nervous system ang tunay na gatekeeper na nagdedesisyon sa silaw. PEM, limbaling, ang guhit ng kabataan. Ang visual contrast, ang isang katangian na madalas makita sa pinaka-nakakaakit na brown eyes ay wala sa kulay, kundi sa gilid nito. Ito ay ang maitim na bilog na nakapalibot sa brown o honey iris. Tinatawag itong limbal ring. Ito ang hangganan kung saan ang transparent na cornea ay nagtatagpo sa puti ng mata. Biologically, ang isang makapal at malinaw na limbal ring ay tanda ng kalusugan at kabataan. Gumagawa ito ng separation na nagpapamukhang mas maputi ang mata at mas matingkad ang kulay dahil sa contrast effect.
Kung mayroon ka nito, taglay mo ang isang natural na beauty filter na kasama mo na simula ng ipanganak ka. 11. Abyss Effect, Social Perception. Ang mapanuring tingin, may isang interesanteng aspekto sa lipunan para sa mga may obsidian eyes o sobrang dilim na brown. Madalas maramdaman ng kausap mo na sila ay nasisindak o sinasabing ang tingin mo ay walang emosyon o masyadong matapang. Isa itong psychological effect sa komunikasyon. Sa mga light-colored eyes, malinaw na nakikita ang pag-shrink at pag-expand ng pupil, isang hindi namamalayang emotional signal. Sa obsidian eyes, ang hangganganan ng pupil at iris ay burado na. Hindi mababasa ng kausap mo ang iyong microsignals, kaya nilalagay ka ng utak nila sa kategoryang misteryoso o mahirap basahin. Hindi sa wala kang emosyon, sadyang mayroon ka lang biologically perfect na poker face. 12. Red hair legacy, ang pagbangon ng recessive gene. Ang koneksyong Ruby, isang interesanting genetic phenomenon ang nangyayari sa mga taong may morena o madilim na balat pero may matang cognac o red-brown. Madalas itong senyales ng red hair gene na nakatago sa iyong family tree. Hindi nag-iisa ang pag-function ng melanin. Ang mga recessive genes mula sa mga sinaunang ninuno, madalas ay may kaugnayan sa mga Celtic o Northern European, ay maaaring matulog ng maraming henerasyon at biglang lumitaw sa kulay ng iyong mata. Ang maningning na red-brown eyes sa morenang balat ay hindi lang aesthetic contrast. Isa itong buhay na patunay ng migrasyon at genetic mixing sa loob ng libu-libong taon. 13. Chaotic structure, higit pa sa starburst. Ang nakatagong asul. May ilang variant ng brown eyes na higit pa sa karaniwang starburst pattern. Ito ay kapag ang mata mo ay dominanteng brown pero may labas na ring na kulay green o smoky gray. Nasa hangganan ka na ng pagiging tunay na hazel. Ang Rayleigh scattering na gumagawa ng asul ay nakikipaglaban ng matindi sa eumelanin na gumagawa ng brown sa loob mismo ng iyong iris. Ang resulta ay isang kulay na hindi mo maipaliwanag na nagbabago depende sa kulay ng damit mo o sa halumigmig ng hangin. Ikaw ang bangungot ng mga ID applications kapag kailangang tukuyin kung brown ba o green ang eksaktong kulay ng mata mo. 14. Health signal, ang pagkupas ng kulay. Ang pigment degradation. Minsan, ang madilim na brown eyes ay maaaling maging light brown o madilaw habang tumatanda ang isang tao o kapag may sakit. Hindi ito evolusyon, ito ay degeneration. Maaring mawalan ng pigment ang iris o matakpan ng lipid buildup, arcus senilis, kapag tumatanda na ang katawan. O sa mga kaso ng anemia at immune disorders, ang metabolismo ng pigment cells ay naaantala. Kung nagbago ang kulay ng mata mo nang hindi dahil sa liwanag, iyon ang oras na nagpapadala ang katawan mo ng babala mula sa loob. 15. Shadow advantage, night vision. Anh thích nghi ngược đời. Trái ngược với những khó khăn về độ chói ban ngày, một số đôi mắt nâu lại có siêu năng lực trong bóng tối. May kinalaman ito sa pagbabawas ng light interference sa pamamagitan ng pag-absorb sa mga scattered light rays na sanhi ng pagkalabo sa loob ng eyeball. Ang brown eyes ay nagbibigay ng mas matalas na visual contrast sa madidilim na lugar. Habang ang mga asul ang mata ay nahihirapan sa mga halo o glare mula sa mga street light, ang mga brown eyes mo naman ay sinasala ang noise para mag-focus sa target. Maaring hindi ka nakakakita sa sobrang dilim gaya ng pusa, pero ang pag-process mo ng low-light images ay mas malinis. Kung gusto mong tumuklas ng mas maraming kamanghang bagay na kinatatakutang subukan ng iba, pindutin na ang subscribe button ngayon. At kung nakasubscribe ka na, welcome home!